Perjury, bribery at plunder. Ilan po yan sa mga inirekomenda ng komite at pinagtibay na ng Kamara na isa pang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan ang issue ng mali umanong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability para sa pagsasampa ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong 2022 at 2023. 500 million pesos ang confidential funds ng OVP habang 112.5 million naman ang sa DepEd. Kasama sa mga inirekomendang isampa laban sa bise ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. This is the only and first Vice President to request excessive amount of confidential funds in comparison with the past Vice President. Ang rekomendasyon, base sa mga isinagawang pagdinig ng komite na inisnab naman daw ng mga ipinatawag na opisyal. It stemmed from the refusal to answer key questions, officials from OVP and DepEd, which claim no knowledge of the actual usage of the confidential fund. Secondly, the unjustifiable attendance. Vice President Sara skipped multiple hearings labeling them as political theater and issued travel orders to invited officials as excuse for their inattendance to the committee's hearing. Binanggit ni Chua ang mga kadudadudang pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt ng confidential funds. The misuse of confidential fund, the submission of spurious and questionable acknowledgement receipt were established, dubious or fabricated with fictitious, repeated names, similar handwriting, and predated and antedated acknowledgement receipt. We received a certification from the PSA claiming that no such name exists. Wala rin daw sa mandato ng bise ang gumamit ng confidential funds. Inirekomenda rin ng komite ang pagsasampa ng mga criminal, civil, at administrative charges para sa technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.